po bilang speaker si Tambaluslos. Nangyari na nga po ngayon, wala na po si Tambaluslos, hindi na po siya speaker. Ang pumalit po si Congressman Bogie D. Now, kakilala ko pong matalik yan si Congressman Bogie D. 2016 pa, magkasama na po kami niyan, no? At ang masasabi ko, bagamat siya po ay talagang traditional politiko, mahal po talaga siya ng kanyang constituents, unang-una. At saka, mabuti po ang pakikisama niya sa mga kapwa politiko. So sa tingin ko, hindi mauulit yung mga pangyayari sa panahon ni Tambaluslos na kinakailangan pa silang maglagay sa speaker at saka sa chairman ng Committee on Appropriations para magkaroon ng distrito ng proyekto sa kanilang mga distrito. So sa tingin ko po, tapos na yung 25% na sinasabi ni Diskaya na kinakailangan ibigay sa speaker at saka sa committee chair ng Committee on Appropriations. No? Now, bagamat mas mabuting alternatibo itong si Bogie D dahil wala siyang yung heavy luggage na dinadala ni Martin Romualdez, hindi lang dahil sa deklarasyon ng mga Diskaya, kundi sa desisyon ng isang American court doon sa kaso ng Okada kung saan sinasabi na nag-deliver daw ng suitcase full of cash kay Tambaluslos di umano, no? Sabi po ng hukuman para ito ay mapadala sa mga justices ng Supreme Court. Yan po yung sabi ng Delaware Court. No? So talaga naman pong it's high time na sipain na si Tambaluslos. No? Dahil talagang kung meron pang pag-asa na masalba ang administrasyon ni Marcos Jr., yan ay kung talagang hihiwalay siya ng kapalaran kay Tambaluslos. Dahil talagang nakakasuka na si Tambaluslos. Nangyari na nga po. Pero ang tanong, ano ngayon? Siguro po ang sitwasyon sa Pilipinas maihahambing natin sa isang cancer. Ngayon po, malaking parte ng merong cancer ang matanggal. Pero yung ugat po ng cancer, naroon pa rin. Ang ugat ng cancer po, ang presidente. Unang-una, hindi po naging speaker yan si Tambaluslos kung hindi po yan pinayagan ng presidente. Sa Pilipinas po, tama ang sinasabi ni VP Sara, sa Pilipinas, presidente ang namimili sa speaker. Kaya tingnan nyo naman, nung nagkaroon na ng desisyon si presidente na palitan si Bogie D, ang buong kamara sumunod. Kasi nga po, ang hawak ng presidente ay yung pinaka-importante sa mga district congressman, yung pantao ng budget. Kaya kapag walang pondo sa distrito nila, wala silang kita by way of kickback, wala rin silang maiuwing proyekto, wala silang mapapakitang achievements sa kanilang mga constituents. At sa ating bansa, hindi naman po sinusukat ang achievement ng isang mamabata sa mga batas na kanyang naisulong na ano pa rin po yan, ang basehan pa rin kung ano yung mga proyekto na napatayo ni Congressman. Yan po ang masamang at saka malungkot ng katotohanan. So para siyang cancer na yung nagdudulot ng cancer ay naririyan pa rin. At ang talagang pinag-uugatan ng cancer ng korupsyon sa Pilipinas ay ang presidente. Una po, siyang namili kay Martin Romualdez para maging speaker. Pangalawa, pinabayaan niya pong lapain ni Martin Romualdez ang 3 pangtaunang budget. At kung hindi mapipigilan, baka pati pa pang-4 na pangtaunang budget. Ang realidad po, naubos po ang budget kasamang halos 1 trilyong piso na nakalaan para sa mga flood control projects nitong nakalipas lamang na 3 taon kung saan speaker si Martin Romualdez. Pangatlo, kilala na po and he is living a life by way of example ang pinag-uugatan ng cancer si Marcos Jr. bilang nanggagaling sa pinakakurap na pamilya sa buong mundo. Yan ay sang-ayon na sa Guinness Book of World Record. So wala na po talagang integridad sa administrasyon ni Marcos dahil kilalang magnanakaw na po ang dugong Marcos. Panglima, yung ginagawa po niyang commission na yan ay pag-aamin na hindi niya kontrolado ang gobyerno at dapat na siya mag-resign. Kasi kung kontrolado niya ang mga gobyerno, may takot po sa isip at sa puso ng mga mandarambong sa gobyerno at hindi sana nangyari yung malawakang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control projects at iba pang proyekto ng DPWH. So mga kaibigan, bagamat malaking parte
ng ating politika na merong cancer ay natanggal sa pagbibitiw ni Romualdez at ni Zaldico. Nandiyan pa rin po ang pinanggagalingan ng cancer at yan po ang presidente. Babalik at babalik po tayo, bakit hindi niya na-control ang sarili niyang pinsan na speaker na dati-rati naman po ay talagang masunurin sa presidente. Well, ang dahilan nga po is kasi bagamat sa isipan ng mga nakakarami na kurakot din ng presidente, yung wala naman siya talagang hawak sa gobyerno. Ang alam ng mga kongresista, sumuporta sila na nakapikit kay Speaker Romualdez dahil ang paniwala nila si Speaker Romualdez at si Lisa Araneta Marcos ang may tunay na may hawak na kapangyarihan sa gobyerno. Kaya nga, hindi napigilan kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng kahit sino, Speaker Romualdez at saka Lisa Araneta Marcos sa kanilang mga kagustuhan. So ang katotohanan po talaga, ang kinakailangan na matanggal din matapos ni Speaker ang kasagutan sa matapos ang tambi, dapat matanggal ang pinanggalingan ng cancer at yan po si Ferdinand Marcos Jr. Naku, kinakailangan niyo pa bang detalyihin kung bakit dapat matanggal? Siya po ang autor ng nakawan ng pondo sa Kongreso dahil binigyan niya ng basbas, hindi lang po ang liderato, kung hindi ang gawain dyan. Meron po siyang karapatan at kapangyarihan na i-veto lahat yung mga maanumalyang insertions. Hindi po niya ginawa yan. At syempre, kaya siya nagpikit-pikitan sa lantarang korupsyon na nangyayari sa Kamara de Representante dahil kinakailangan nga ang lagda ng mga representante para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin po, ginamit po ang salapi para panuhol sa mga kongresista at kaya nagsilbing suhol yung mga pondo sa kanilang mga distrito dahil nga sa limpak-limpak ng salapi na kinikita nila kapag sila po ay nag-i-implement ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. At ang kita po, hindi lang nanggagaling sa insertions, ang kita po nanggagaling pati po doon sa mga napaloob na sa National Expenditure Plan or program na isinumite ng Presidente sa Kongreso para maging basihan ng pangtaunang budget. Now, ano sa tingin ko ang susunod? Well, bantayan po natin ang September 21 rally. Marami na po sa akin nagsabi na talaga naman pong hindi lang dadalo ang lahat ng ating mga kababayan kahit anuman ang kulay, bagamat marami na pong mga venues. Meron po sa Luneta kung saan dyan dadalo po ang mga simbahan. Meron din po sa EDSA kung saan inasahan na dadalo pa rin yung mga DDS. Meron din po sa Batasan na nandun daw po si Vic Rodriguez. No? Hindi ko alam kung bakit pa siya nasa Batasan. No? Dahil wala na po doon si Martin Romualdez. Sana makipagsani-puwersa na lang sila kung po pwede dito sa EDSA. Tama po, napuntahan natin ang Luneta dahil yan naman po ipanawagan ng mga simbahan. Pero sa akin, tama rin po na pumunta sa EDSA dahil ang EDSA, dyan po talaga nangyayari ang kasaysayan. 2 presidente na po ang nasisante dyan sa EDSA at kaya nga po umaasa tayo na sa September 21, bagamat marami pong mga magaganap na rally, iyan din po ang magsisilbing susi, mitya, kumbaga, para masisante na natin itong si Marcos Jr. Hindi po kinakailangan maging madugo itong prosesong ito. Gaya ng ginawa ni Speaker Romualdez, siya ay voluntaryo nagbitiw dahil kahit anong pang palamuti ang gawin nila, hindi maitatanggi na talagang isa sa pinaka-guilty sa korupsyon ay ang Speaker at ang kanyang Committee Appropriations Chairman na si Zaldico. Gayunpaman, ang liability, ang pananagutan ng Presidente kasing tindi ng pananagutan ni Romualdez dahil siya nagbigay kay Romualdez ng titulo at kapangyarihan at dahilan para lustayin ang pera ng taong bayan at yan para nga po tuluyan ng mabura sa ating political situation ang VP Sara sa pamamagitan ng kanyang impeachment na mabuti na lang ay hinarang na ating hukuman, ng kataas-taasang hukuman. So kinakailangan po ang panawagan natin para matigil na ang tanging solusyon, para matigil na ang lantarang korupsyon ay Marcos resign. So what next after Tambaluslos? Kinakailangan Marcos resign.
Sana po maging voluntaryo. Pero po sabi ng Korte Suprema, pwede rin din pong by constructive resignation. So kung ayaw na mag-resign physically ng Marcos Jr., po pwede naman po voluntarily umalis na siya sa kanyang pwesto, umuwi na siya sa kanyang tahanan sa Forbes Park kung saan natatakot po ang kanyang mga kamag-anak dahil baka pasukin sila ng mga galit na galit ng mga Pilipino, lusubin ang bahay ni Tambaluslos at lusubin ang bahay ni Marcos Jr. Yan po ay kinatatakot ng mga nakatira sa Forbes Park. Kaya nga po kung ayaw niyo pong manebrio sa inyong kapitbahay, Marcos Jr., magbitiw na po kayo. Kawawa naman yung mga kapitbahay ninyo kung yung galit ng taong bayan biglang mabuhos sa kanila. Resignation po is the honorable thing to do kapag hindi nyo na po talaga kayang patakbuhin ng gobyerno at dahil napakita nyo po na talagang tanging si Tambaluslos ang nagdesisyon kung paano lulustayin ang kaban ng taong bayan, the buck stops with you. Kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan, kayo po ay nagbulag-bulagan sa gawain ni Tambaluslos, at kayo nagbigay ng kadahilanan, ng motive para lustayin ng taong bayan, ang pondo ng taong bayan, at yan na po ay sa pamimili ng boto laban kay VP Sara. So the buck stops here. You had 3 full years to prove your worth. Tinignan naman po ng taong bayan kung talagang kayo po ay gagawa ng hakbang para malinis at mabago ang imahe na inyong pamilya. Hindi po nangyari, lalong lumala. Mas matindi po ang kahirapan ngayon, mas matindi ang kagutuman, bumalik po ang kriminalidad, ang mga dayuhan na namumuhunan, umalis na po ng Pilipinas, at ngayon po talagang ang presyo ng bilihin ay napakatataas na. Palpak po talaga kayo sa panunungkulan at ang tanging solusyon ay kayo po ay voluntaryong mag-resign. So ang kasagutan po sa aking tanong, what next? Marcos resign. At kung hindi po kayo magre-resign, kayo po ay sisisantahin ng taong bayan. At yan nga po sa tingin ko ang mangyayari sa 21 ng Setyembre na magkakaisa ang taong bayan at magkakaroon ng desisyon. Enough is enough. Marcos is fired. So ang panawagan po, mag-resign. Otherwise, kayo po ay sisisantahin Marcos Jr.